Parang ngayon lang po nagawa. Ito na may rampa. Kasi nung last time na ang nipis. Isa sa mga nagkakaroon ng problema pagka nagkakaroon ng lubugan. Nalibag. Ang tawag daw dito ay Sitio Pulo ng Candelaria, Macabebe. Samahan niyo ako ngayon para ikutin natin ang kabuuan ng Pampanga River. Welcome to Santo Rosario Boundary Ride. Siyempre, lalayas naman tayo. CMIS Santo Rosario. Ano tayo sa likod ng Katedral ng Malolos. Iko, again. Siyempre, ang pinakamatandang photo studio, ang Topico. Ay, pagligo natin ang Aguas de Potables de Malolos. Yan ang baka natin ng tubig. Siyempre, ito ulit tayo. Hey! Traffic na. Ayun na, papasko na kasi, oh. Kami nag-aakot dito. Marami ng mga tinda-tinda. Right, diretso pa tayo. At na tayo sa may packet ng Campoy Bridge, centerpiece, lumang munisipyo, mga jeep, mga tricycle, marami pang iba. Welcome to Campoy Bridge. Ito tayo sa Campoy Bridge. Right. Ang Kasarian. Dito tayo dadaan sa may Kaingin, Barangay Kaingin, Malolos. Oh. Ito tayo. Yan po, Barangay Hall ng Kaingin. So, nakita natin ang San Bartolome, simbahan ng Kaingin. Patron dyan ay San Bartolome at San Roque. Diretso tayo papuntang Bulihan. Welcome to Barangay Bulihan. Tuloy po kayo. Ayan, tayo. Ito na yung parang crossing. Diretso Bulihan. Pag umaliwa, Pompong. Pag gumanan, papuntang Malolos. Pero diretso tayo. Dahil pupunta tayo sa Delta 1. Yan po, maluwag pa rito. Pero may mga tinatambakan na. Tayo na, lubog na naman. Oh, lamig oh. Kasi December na, amihan eh. Kaya malamig na. Let's ride. Ito na ang Papo Hidro, ang San Isidro Labrador, kapatron ng mga taga Bulihan, Malolos. Wow, maganda yan eh. Sa susunod nga baka makuha na natin yan pag fiesta. Ayan, pag pumasok tayo dito sa kaliwa, dyan yung kanilang elementary school, eskwelahan ng San Isidro. Pero siyempre, diretso tayo. Let's diretso. Kaya pala kalsada rito. Diyan yung papuntang highway. Tayo. Rise and shine, Philippines. Ngayon po ay December 20, 2025. Alas 7 ng umaga. Nangali na tayo eh. Ngayon po, pupuntahan natin ang Delta 1 uli. Mag-update tayo doon. Ang Delta 1 po ay parte ng Masantol, Pampanga. Yan. Naisipan ko lang para bago magtapos yung taon, makita uli natin. Ito na po tayo sa boundary ng Bulihan. Ito na ang Barangay Lungos. Yes. Sa Barangay Lungos. Ito puro mga subdivision na rito. Ito Dreamcrest. Very good. Ganda nung akasya oh. Oh, laki. Okay. Mga kaunti nila yung mga ganyang puno eh. Yan. Ito na po ang Lungos, Malolos. Ang covered court nila. Yan, covered court. Na may right side. Tapos malaki tayo simbahan. Baka may Christmas party pala rito. Ito pa. Siyempre, ang San Jose Manggagawa, St. Joseph, ang kanilang patron dito sa Lungos, Malolos. Tapos ito na ang kanilang elementary school ng Lungos, Malolos. Lungos Elementary School. Right.
May mga nagtitinda pa ng saging dito. Saging. Ay, maghahati daan. Pagpalabas, papuntang Raptor Highway, pagdiretso, papuntang Kalumpang, sa Kalumpit. Dito tayo kakanan. Kaliwa pala, kaliwa. Yan. Pupunta tayo sa Iba. Pupunta tayo ng Pakagunoy, tapos ikot tayo Kalumpit. Papunta doon sa Pampanga. Layo. Yan. Longos, Malolos again. Welcome. Right. Ganda dito. Marami pang puno rito. Pero, wow. Ayos. At dito may mga garden kasi dito eh. Mga nagtitinda ng mga paso-paso, mga halaman, mga orchids, mga pang-display sa bahay. Alright. Eto, Longos Kalumpit na to. Ayan, ito yung mga halaman, magaganda. Okay, diretso lang tayo. Ayan na, tayo sa boundary ng Ibayo, bayan ng Hagunoy. At na ulit tayo. Salit-salit lang eh. Mga boundary natin. Yan. Nasa Ibayo tayo, Hagunoy. Ito, pakita tayo sa tulay. Ayan, marami nagtitinda rito. Mas aktibo na ngayon dito. May mga gulayan, parang mini palengke na pala ito eh. Welcome to Iba. At ito tuloy nila. May pupunta pa rito sa ito na yung boundary. Meron dito ang boundary ng Iba. Uli-uli. Barangay Iba. Right. Favorite tulay. Ang ganda rito. Wow. Pwede kayo mag-bike din dito. Ayan. Dito yung bahay nila Sir Elmer tsaka Sir Jesse Dicho ko. May kubo sila rito. Ayan. Ang tulay ng Iba. Wow. Laki ng rito. Hindi naman ang ating ilog-luwag. Ito pa luwag o. Tapos didiretso kasi tayo. Pagpunta natin dito pababa. Dito na ang BSU Hagunoy. Yan. Abulalas. Wow. Very good. BSU Hagunoy sa Abulalas. Paglabas tayo dyan, pa San Pedro. Yun. This way to San Pedro. Bawal dumaan ang mabibigat. Ito ang Bulacan State University. Pero syempre, diretso tayo. Yun. Very good. Paligo na tayo. Papunta naman tayo ng Palapat. Dito kasi, dalawa eh. Yun. Papuntang Bagbag pag naghati yan. Tapos Palapat. Dito tayo. Yan. Ayan, meron dyan gasolinahan. Ito na yung Flying Bee. Tapos pagka dito tayo umanan, paano yan eh, Pabagbag Bridge, Pakalumpit. Ayan, may naka-signage na pala rito. Hagunoy Bayan, Kalumpit. Yun. Kasi nga dito yung dumadaan yung mga hindi makadaan sa halang. Nagpapalapat sila. Yan. Kaya dito ngayon mas maraming sasakyan. Tinataas na rin pala kalsada rito. Kahit walang lubog. Tinataasan. Ayan. Ito, palapat natin. Ito naman ang Barangay Carillo. Ayan, Carillo na yan. At diretso tayo. Ayan, diretso. Diretso. Right. Ito na yung Dapan, yung ginawa. Last 2 years yata ito eh. Yan. Sa gabi rito maganda eh. Sa Dapan. Wow. Marami amenities din dyan eh. Okay. Ngayon mas active itong lugar na ito eh.
Nung dumadaan tayo dito, walang ganong sasakyan. Palibasa nga, ginagawa po yung tulay ng halang. Lahat ng mga nagkakating trip papunta sa bayan ng Hagunoy dito dumadaan. At sa Crown Resort, yan. Crown and Plus Events Place and Resort. Eto, sikat eh. Marami nagpupunta dito eh. So, ganda rito. Yan. Pwede kayo mag-bike din dito at pasyalan niya ang Crown Resort. Yan naman o, dahil po ang ganda. I love Crown. Diretso, okay, palabas na tayo. Dito maghahati uli ang daan. And this way, may nakalagay ng signage to Hagunoy Bayan. Yan, nakikita natin. Pagka kanan sa Kalampit. Kakanan tayo sa tulay na mataas. Alright. Ito na, papunta na tayo ng San Juan. Tsaka ng San Isidro. Siyempre, natin naman kami ni nanay, nagtitinda naman siya dito. Gusto nyo ng mga, tinami mo native na tilapia, lalaki sa palayas na natuli. Tsaka meron pa siyang mga silinyasi, galanggong, espada, at ano to? Bakoko. Bakoko. Nanay, hi, good morning. Ayan, pababa tayong tulay. Eto, papunta ng San Juan. Hagunoy. Right. At ulit tayo sa, tignan nyo, ang asyenda namin. Ayan o, mga matandang bahay ito dito eh. Sa San Juan. Hagunoy, ganda o. Wow! Laki ng gate. O, ayan o. Malapit tayo sa eskwelahan, tsaka sa parokya ng San Juan. Barangay checkpoint. Ayan. Ito na ang ating eskwelahan. Tapos dito ang simbahan. Ito yung paradahan tricycle natin dito. Maraming mga tinda-tinda rito. Tinda-tinda, tangal-pardahan. Siyempre ang ating San Juan. Yun, Baptist Church. Parokya. Dito papunta sa San Isidro. Hagunoy, dito tayo diretso. Dito naman tayo dumaan. Mga iba-iba. Ito papuntang Kalampit. Pupunta tayo sa naotal na eh. Pupunta tayo ngayon sa may Mayto. Ayan, ibabypass natin ang Pandukot ngayon. Tayo diretso. Ayan, marami na pala establishment din dito eh. Right. At eto na ang ano ba ito? Sa naman po ba ito? Ayan, purok sais ng tundo. Yung mga ilog pong maliliit. Ano na ba ito? Alright, Hagunoy pa rin. Yan. Mukhang parte pa rin ito ng San Juan. First time din. Eto, may parang laki ng aso. May patubig dito. Magkabila. Tapos diretso tayo. Right. Ayan na yung arko. Ito na boundary ng Hagunoy tsaka Kalampit. Alright. Diretso tayo. Ito po ay San Jose. Yun. San Jose na pala tayo. San Jose. Dito kila daddy di. Dito kami tumugtog nun eh. Diretso lang. Ayan. Purok 5 ng San Jose, Kalampit, Bulacan. Na. Parang malapit tayo sa simbahan. Naalala ko ito dati nung pauwi eh. Kaya may tulay na ganito eh. Dahil opla. Ganda pala rito. Yun o. Ganyan o. May mga malaking akasya pa. Kasi ito po. May control na pala rito eh. Very good. Diretso pa tayo. Ito na ang simbahan ng San Jose. Maganda rin ito eh. Yun o. Wow. San Jose, Manggagawa. Diretso. Again, malapit na tayo sa papuntang Mayto. Yan natin limigo. Doon tayo liligo. Papuntang Mayto. Right, doon papuntang Kalampit yan eh. Yun, dito tayo liligo. Very good. May tulay dito eh. Papuntang Mayto. Ay, ang ganda ng bahay. Kaya lubog. Ito mga matatandang bahay ito. Mga ancestral house. Right. Diretso tayo dito. Ito tayo sa tulay ng Mayto.
Uy! Alright. May nakalagay dito, I love Mayto. Oh. Ayan na yung ating tulay. Binaypas natin yung pandukot eh. Ayan o. I love Mayto. Ng ating barangay Mayto. Tapos pagpunta tayo dito, pandukot. Siyempre, dito tayo kakanan. Yun. Very good. Tomato again. Punta tayo sa Mayto Shrine muna. Eto na. Park pa tayo. First stop natin, nandito na tayo sa Mayto Shrine. Ayan, ito yung kapilya na nagmimisa dito eh. At ito na yung ating Mayto Shrine na may krus. Okay, konting kaalaman lang sa atin sa barangay ng Mayto. Alam niyo po ba na ang Kristyanismo ay unang nagmula sa Bulacan dito sa bayan ng Kalumpit, partikular sa barangay ng Mayto. Ito po ang nagdala rito ng ating krus na tinagurian natin siyempre kung ang Cebu ay merong Magellan's Cross. Sa atin naman, dala ni Miguel Lopez de Legazpi para mapahatid ang Kristyanismo sa buong Bulacan naman. Kaya napakahalaga nitong shrine na to dito sa atin sa Bulacan. Yan, tingnan natin. Wow, ayun yung ganda ng shrine Very good. Side trip lang yan. Let's go. Okay, back to the road again. Let's go. Wow, ganitong parking na to Pink na pink. Puro 4 to eh. May ito. Saka dito kasi nakalagay yung kanilang barangay hall. Makikita natin yan. Yan, lapit tayo. Ito, ang barangay hall ng Mayto. May basketball court pala sila. Diretso pa tayo. Ay. Mukhang bago na kalsada rito. Tumaas. Dati bakal-bakal dito eh. Ito yung may eskwelahan ng ano ba ang eskwelahan yun? Matadaanan natin. At maganda na rin Pink na pink. Aba, very good Wow, pati yung kanilang mga rito. Mga eco. Magamit sila ng mga rito. Mga use na plastics para taniman ng mga gulay. Ganda. Sa magandang proyekto to. Amazing. Kakatuwa yung ganito. Yan. At maayos na pala daan dito. Ayan tsaka dito gaganda ng mga tanim nila lahat halos gaganda. At syempre ang ating mga magagandang mga naglilinis. Hi, good morning. Ayan, Mayto. Gaganda ng nila, tanim nila rito pati yung mga plant nila rito. Mga recyclable. Hi. Shoutout ako sa maganda nilang purpose dito sa barangay. Ang barangay, linis, disiplina at pagkakaisa ng barangay Mayto, Kalumpit, Bulacan. Happy, very good. Ginagawa na rin pala ang linagit dito. Wow. Ito po pala linagit. Sitio ng Mayto. Ayun, ngayon ko lang nalaman Kala ko barangay kasi ito Ito ang Linagit Primary School or Elementary School. Puro arne. Ayan, okay. Tapos didiretso tayo, tsaka maganda na yung kalsada nila dito Ito na yung huling purok 6. Alright. Lahat pala sila may proyektong ganun. Depende sa motif. Dito naman kulay green. At yung mga tanim nila magaganda. May mga kamatis, may sili, at marami pang iba. Ito siguro yung huli. Purok Bukan Liwayway. Candelaria. Ito Candelaria. Ito na pala ang una ng Candelaria. Pag-ikot. Ayun. Ayun. Matagal na tayo pupunta pero minsan nakakalimutan kasi natin yung daan nasa Pampanga na tayo. Ganda rito. Lamig. Maraming puno. Ito may palaisdaan pa. Pero ito lumulubog yung gilid na yan Yan. Titingnan natin ang update dito sa may bandang baryo ng Candelaria. Titingnan natin napakatatandang mga manggahan. Pero itong mga manggahan to mukhang mamamatay na rin kasi naahaluan na ng tubig alat Pinapasok na kasi ito ng lugar na to na tubig alat. Yan po, bakal-bakal naman dito. Ay. Lapit tayo sa sumbahan. Liliko tayo dito.
Ito ang simbahan ng ano eh. Oh, Candelaria. Nandito po tayo ngayon sa simbahan ng Candelaria. Ang nakakasako po nito ay Macabebe, Pampanga. Ito po ay kawawa oh. Kung papansinin ninyo, halos ang ating ulo ay tumatama na sa mismong ibabaw nitong simbahan na nasa gilid na pintuan. Ang kwento sa atin dito po nila nanay, ito daw po ay noong 1950s ay kapilya lang. At ito po ay nirenovate kaya lumaki ang ating simbahan ng Candelaria. Pero dahil nga sa pagbabago ng tubig at panahon, ito po ay lumulubog pa rin. Napakalaki na po ng tinambak. Mga 1980s daw po nirenovate kaya lumaki. At dahil po maraming deboto at mapaghimala ang Candelaria, maraming mga parokyano na ang kanilang mga debosyon ay nasa ating Birhen ng Candelaria. At ito po daw po, kwento sa atin nila nanay na caretaker dito. Ito pong altar ay umabot pa rin hanggang binti ang tubig. At kaya po ito ay hanggang sa ngayon ay nilulubog pa rin kahit mataas na. Pero ito po ay isang napakagandang simbahan. O, pakikita ko sa inyo ang simbahan natin. Ayan ang Birhen ng Candelaria. Ayan. At dito, syempre ang kanilang altar, tapos meron na silang belen din dito dahil magpapasko na. At tingnan nyo ang ganda ng Candelaria. O. Marahil po ang isang dahilan nito ay syempre ang pag-overflow o pagka meron kasing mga bagyuan dahil ito po ay nakalocate sa gilid ng Pampanga River o yung pinaka main river natin ng Pampanga River kaya inaabot pa rin hanggang sa ngayon itong ating simbahan ng Candelaria. At para makita natin ang kabuuang simbahan, magpapalipad tayo. Let's fly! Ito po ang Rio Grande o ang Pampanga River at dito po matatagpuan natin ang ating simbahan ng Candelaria na isa sa mga nagkakaroon ng problema pagka nagkakaroon ng lubugan dahil nakadikit lang to kapag lumaki ang tubig at merong high tide at bagyuhan ito po ay inaabot kaya siya ay napakalaki na ng binaba dahil sa kanilang pagtatambak sa ating simbahan ng Candelaria. Yung makikita natin dito sa ibabaw naman, ito na ang parte din ng Candelaria at yung ating Masantol, Pampanga. Dahil dito sa atin ay naghahati ang parte ng Bulacan at parte ng Pampanga. Tingnan po natin ang simbahan ng Candelaria. Itong nakikita po natin, ito naman yung tinatawag nating Delta Masantol Bridge. Ito po ay matagal nang ginagawa eh. Yan. Tingnan natin siya ngayon. Pag sinom natin, makikita natin yung kalakihan ng ating bridge. Yan na yung sagad ng laki ng bridge natin. Kasama po natin si Kuya Joel dito, isang residente dito sa atin sa Candelaria, Macabebe. Ito pala kinakwento, ito po ang nakikita natin. Ano ba to dati? Dating purok namin yan, Sitio Pulo. Sitio pala yan, ito ang nakikita natin, tampak na yan. May nakatira ba dyan? Oo, marami kami dyan. Nasa 60 families kami dyan. 60 family pala to. Dati. Ito, ngayon kaya lang na ano siya no, natibag na. So, nung nag-abroad ako, 13 years, hindi ko na nakakita ng ganyan. Pero yung mga bayan yan, dahil nga nawala na yung mga lupa, nag-alisan na yung mga bahay. Andiyan kami dyan sa site. Doon na lumipat na ano. Pero ito mababaw to no, itong parte na to. Eh, paano nung nakita ko minsan dyan, nagbabako dyan, pinupus lang yun. Hindi mo talaga inuukay eh. Hindi inuukay ano. Kaya ito po, pagka po lumaki ang tubig. Ang lupang yan, galing sa taas sa bundok yan. Oo nga, tama. Titining yan pag pagbalabo. Oo. Kaya yung pulo, laging ganyan na parang tumutubo siya pag natitining yan dyan, yung mga galing bundok. Ayun, pero yan talaga existing na, matagal na. Mga 19 ano yun? Ang uli ko dyan, piyesta, February 2, 2019, nandiyan pa ako bago pandemic eh. Meron pa. Meron pa dyan, yung pinakahuli kong punta dyan. Kasi nung lagi nang mag-guide, nalipat na ako sa San Vicente. So, 6 na taon lang pala, nawala na yung parang pulo dito. Yun, ito pala yung Sitio Pulo, na parte pa rin to ng Candelaria, Macabebe. Ayan, maraming salamat kuya. Okay.
Ayan yung nakuha natin kanina. Iyan pala yung pulo. O, andyan yan. Dalawang ilog Oo. yan. Pagkaroon yan. Ito po, saan ba tutuloy itong kalahati na itong ilog na to? Doon yan. Pumunta din sa Coswell yan. Paconsuelo, Yan. Tapos din sa right dito. Pamasantol. Papuntang Anto, papuntang Guagua, pwede. Oo nga. Dyan. Sa Tama. San Esteban. San yan. Esteban nga naman, oh, yun. Sa Smuan. Sa Smuan, oo nga naman, tama. Yan po ang problema rito. Yari na si Battle Lapper. Dito sa parte na to, meron ng mga sandbag. Tsaka, hindi kasi ganong lubog. Kasi nga, wala namang ganong high tide. Pero lubog pa rin, konti. Baka naging kalabaw na naman si Battle Hopper. Ano to? Ngayon po nung araw, napapagtaniman yan eh. Parte ito kalahati ito ng kalumpit tsaka ng makabebe. Ngayon, may palaisdaan na lang kasi nga ala nang makapag rito. Wala nang makapagtanim. Ayan po, dito tayo sa gilid. Mukhang baka tumirik tayo dun, baka mabuwal tayo. Siyempre, pila ko. Ayan, tingnan natin si Kuya. Mukhang okay dun. That's good na. Opya. Sumunod lang eh. Ito po, huwag ka nang babakil. Nang malalim-lalim. Ayun, steady lang. Push. Pa. Challenging. Oh. Yari. Oh, last lap. Huwag bubuwal. Patay tayo dyan. Dahan-dahan lang. Ay, salamat. Okay, nakaraos na. Very good. Ito pala isdaan, no? Pala isdaan sila rito. Ayan, bakit tayo dito ng parang talpak? Talpak. Ay, pa rin sa palat eh. Okay. Aray ko. Kabar tayo. Ito, makinis-kinis na daan dito. Ito na. Purok Shooting Star. Ito yung parda ng tricycle. Tayo punta. Dito tayo. Tingnan niyo po bahay dito. Laki na nilulubog. Mababa na yung bahay. Ayan, ito ang komunidad dito. Sa may Candelaria. Siguro lubog na rin yung bahay. At ibang mga bahayan dito. Dito. Sa Kuya. Ayan. Ayan, malapit na tayo dun sa may bridge. Ito na tayo. Dito sa side na to, ayan, merong crane. May crane dito, floating crane. Ayan, kung kami gumagawa rin, tsaka backhoe. Alright, ito yung mga worker natin. Ayun. Morning, mga sir! Ito po tayo malapit sa may tulay na ginagawa ng Delta Masantol Bridge. Dito kasi nung una, wala tayong nakikita nito. Ngayon po, yung mga tropax natin dito, nagbabaon sila ng mga seat pile para protektahan din itong parte na to ng Candelaria at papunta doon sa Delta. Ito po, mahaba na pala to. Ito, nag-umpisa sa may kantong ganon, papunta na doon. Malapit na sa tulay, tingnan natin kung maano pa. At nandito na sila, gumagawa sila yung ating crane, tsaka yung backhoe natin. Eto na. Mainam ito kasi pag lumuwag dito, magiging maganda yung daan dito eh. Papunta doon, palabas ng Mayto, Kalumpit. Eto na, didiretso na ulit tayo. Eto, ano na ba to? Malaki-laki na rin pala, mahaba-haba na. Maganda to pagka natapos to eh. Sana maging maayos yung paggawa nito. Ayan yung mga seat pile nakalagay na. Hanggang dito pala yun. At nakikita natin yung ating Delta Masantol Bridge. Ayan. Alright. Diretso lang tayo. Ayan. Wow, eto na. Ay, may hagdan din pala rito. Alright. Tapos dito. Ayun, ito yung ibaba. Ito yung huling nakuha na natin eh. May mga bakaw din pala rito at meron ng parang ginagawa dito. Bakil-bakil. Eto, ayun. Ay, salamat. May rampa na oh.
Akit tayo sa rampa. Napakatarik. Arya! Nabul. Alright. Whee! Very good. Andito po tayo ngayon sa Masantol Delta Bridge. Na ito pong proyekto na to ay kinukuha na natin, ina-update na natin noong 2022 pa. Nag-start ito mga around 2020 eh. At ito po, ang pinaka-main reason nito or purpose nito ay para po yung mga ating mga produkto ng mga seafoods product ay madaling makapunta from nanggagaling sa Macabebe, Masantol, mapunta ng Hagonoy, from Malolos, papunta ng Manila. At ito po ay medyo matagal na. Titingnan natin yung update natin ngayon dito. At tingnan nyo na ang ating Masantol Delta Bridge. Let's go! Eto na po tayo. Ito po ang kalakihan natin. Kung papansin ninyo, mahaba na siya. Yan. At noong una, hindi natin nakikita yung kalakihan nito eh. Dahil nga, ito po ay matagal ding hindi masyadong natapos. Kung papansin natin, dito tayo pupunta. Pag tinignan natin to, ito po ang bayan ng Macabebe. Yan po ang bayan ng Macabebe. Pag umikot naman po tayo dito, mapapansin naman natin ang bayan ng Masantol. At doon naman ang Delta, ang Consuelo. Yun. Ito ang kalakihan ng ating Pampanga. Din parang ngayon lang po nagawa. Ito na may rampa. Kasi nung last time na update natin dito last year, ito po ay wala pa. Hagdan pa lang para sa daan tao at saka bisikleta. At nandito na tayo ngayon sa mismong parte po ito ng Candelaria Delta na sakop ng Candelaria ng Macabebe. At ito naman pong tulay na to ay papunta na sa Masantol, Pampanga. At syempre, andito kami nila sir. Ay, magkasama tayo dito eh. Hi! Eto kami! Ito na po ang ating parte ng Masantol. Yan, Masantol na yan. Yan. Tapos kung mapapansin natin nung ina-update natin to, meron din ditong flood control eh. Na sa may Bebe Anak ba yun? Ano sir? Bebe Anak yun ano? Ito yun, yung flood gate. Tingnan na rin natin yung flood gate. Yan. Ito po ay isang proyekto rin para mapigilan ang malaking pagbabaha sa Masantol, Pampanga, tsaka sa Macabebe. Kaso parang ito nilulubog din sila dito eh. Kahit na meron ng ganito, nilulubog pa rin. Ito na yung isang flood control. Zoom natin para makita ninyo. Ito, may control yan eh. Yon. Yan po yun. Okay. Ayan po nakikita natin. Ito yung mga idol natin na gumagawa para maglagay ng seed pile. Ayan. At di natin napansin dito sa may side na to. Ito yung sinabi sa atin ni Kuya kanina. Ang tawag daw dito ay Sitio Pulo ng Candelaria, Macabebe. Ito po, maraming mga bahayan dito na nakatira noong mga 2019 pa daw. Pero bigla na lang nagkawala. Kasi nga dahil nga ito natatangay pagka malakas ang agos ng Pampanga River. Kaya ito isa naging talpak na lang. At ito siguro maganda kung maaalis to sa gitna dahil mas luluwag yung ilog, mas merong pupuntahan yung tubig. Yan, pag dire-diretso sa Delta, sa may Manila Bay. Yan ang ating bridge. Delta Masantol Bridge. Siyempre po, kung ito po ay matatapos yung tulay natin ng mas mabilis, mas magiging maganda po ito sa ating mga kababayan dito sa parte ng Macabebe, Masantol, sa Pampanga. At syempre, kumbinyente na rin sa ating mga
kababayan ng Bulacan. Dahil yung kanilang trading at transportasyon dito ay mas mabilis na kaysa dumaan tayo sa main highway natin. Very good. Okay, meron ditong mga paradahan ng tricycle. Eh, syempre, bababa na tayo. Ito ang challenging dito, ang pagbaba. Tarik. Matarik to eh, boss. Dahil pupunta tayo sa Delta. Oh, man. Ito po, ang challenge ng pagbaba. Uy! Ay, hirap yung motor, oh. Yari. Dahan-dahan lang tayo, baka tayo sumemplang eh. Ayan, baba. Ito yung project. Edmarie pala ito eh. Shoutout! Ito tayo, paway ng Delta. Ito parang pinalakihan to eh. Kasi nung pumunta tayo rito mag-update, maliit lang tong kalsada na to eh. Pero siyempre, hindi pa tapos eh. Pakil-pakil pa. At medyo maputik dito. Alright. Bagya lang naman, konti lang. Yari. Tekpo. Siyempre, si Badal Happer, nakalabaw na naman. Whee! Ito na ang uli. Uling putik. Ayan, makinis na kalsada rito. Malapit na kasi tayong umangat eh. Sa Delta. Ayan, nakita ko na ang pagtaas. Ito na ang Delta 1. Unang baryo. Ayos. Diretso tayo. Kasama natin si Nanay Marlene. Abi dito ulit. Davila. Magdatan tayo. Ilan ba nanay ang ano natin dito? Itong purok natin o barangay sa Delta? Escondo. Escondo. Tapos yun do? Ha? Ang sunod, Bako. Alauli. Balibago. Puti. Sagrada. Ano yan, peto? Nano? Bagang. Tapos, Consuelo. Ay, Dagat na. Yun yung dagat. Ayun, sa huli. Okay. Sa kanya ako nagtanong nung nakaraan. Doon, kumakain sila. Ngayon, bumalik uli ako. Kung magmumula po tayo sa may MacArthur Highway, papunta dito sa pinakadulo ng Delta, yung Tora-Tora, ito po ay aabot ng 37.7 kilometers. Pero pagka nandito na tayo sa proper ng Delta, ito po ay siguro mga 27 kilometers na lang. Minus 10 kilometers kasi malayo eh. Ito po, nagpupunta tayo rito. Halos 1 oras po binabiyahe natin papunta sa dulo. Kaya mahaba po itong Delta 1 na to. At very good. Okay, ito tayo. Again, to Delta 1. Masantol, Pampanga. Ito na ang ikalawang baryo. Ang Alauli. Ayan, Masantol. May Alauli din kasi sa may Apalit. Pero ito Alauli rin ang nila dito. Ayan, may mga magandang establishment dito eh. Ito ang simbahan ng Alauli. Ito ba ang patron dito? Hindi ko alam mo. Ayan, diretso pa tayo. Diretso again. Ito, medyo tuyo na ngayon eh. Kasi wala nang ganong high tide. Pero nagpunta tayo dito, mga lubog pa rin yung iba dyan eh. Ngayong update natin, konti na lang yung tubig. Ito yung ginawa na nating eskwela, no? Ng Alauli. Wow. Ito pa isang simbahan din, no? Birhen naman ang nila patron. Mga Alauli pa rin to. Yan, magkasunod yung simbahan eh. Okay, we're on the road. At naman ang barangay Balibago, Masantol. May Balibago rin kasi sa Angeles eh. Ito Masantol naman, Pampanga. Saba nga tayo dito. Ayan o, puro lubog din pala rito yo. Kita nyo, Balibago to, Balibago. Ayan o, yung mga bahay, puro sira na. Kasi yun ayan, coastal. Papunta Kagunoy na yun eh. Ito yung mga bahay dito. Ako, lubog din pala dun, no? Papunta ron. Yari. Back on the road. Okay, diretso tayo ulit. Right. Balibago. Ayan, kita nyo, Balibago rin pala. Puro lubog. Ang mga nasa ibabaw, may mga gawang bahay.
Ito, Balibago Elementary School. Ayan, may mga ginagawa pa rito. Gaya nito, sa harapan. Tapos ito na yung ating baryo ng Balibago. Dito yung kanilang simbahan. Yan, alam yung mga patron dito eh. Ayan. Pero malaki ang inaangat ng mga ano rito, mga establishmento. Welcome to Barangay Bagang. Barangay Bagang na to. Puro lubog. Coastal kasi itong kabila natin. Tayo. At nagugutom na ako. Hindi tayo nagagaan eh. Nagugutom na tayo. Ano tayo ng makakainan? Eto naman, may gate yung elementary school ng Bagang. Diretso tayo. Mahaba-haba pa. Ay, magtitinda pa rito ng mga t-shirt. Kasama po natin si Kuya Supring. Ito yung kinuha natin dati. Dito tayo bumaba. Ito pala yung Bagang Ito yung janitor pala si Sir dito. Gaano na po ba katagal to, Sir, na lubog yung ating elementary school na party na to? Matagal na to, mga ilang taon na to. Nagsimula ba to mga ilan pa? Kailan? 20 ano? Hindi ko malaman, mga 1920. 19 ano pa? Mga 90s. 1983, ganun. O 83, 84, 85. 85. O di mag-apat na taon na. 85? Ay, 85 na ngayon. Ay, 1995 ngayon eh. Ngayon po, 2025. Oo. O baka 1995. Di, 1995. Kaya yun. 2025 po ngayon eh. Oo, 23, nag-umpisa. Yan 2023 lang. Oo. Kita niyo po ito, napapagklasihan pa ba to? Ay, hindi na, ayun na, makapal ng putek. Makapal na nga naman eh. Ayun na, Kaya po, Sir, ito po ginawa ng panibago. yan, ginawa. Ito na yung bago, tinaasan na ng gusto. Oo. Ayan. Mga kailan po ba tinayo itong eskwelahan? Matagal na to. Matagal na to, hindi na. 1970s pa ba to? Oo, ganun. Mga ganun, no? Kaya lang kawawa, no? Ito po, nung kinuha na natin, Ilang taon lang ginamit to. ilang taon lang daw ginamit to. Pagkatapos ng nagawa, lumubog na. Oo. Hindi na napakanibangan. Ayun. Ito siguro magdadalawang taon pa lang yan, tatlo. Bago pa lang yun. Inaabot pa ba yun? Yan o, nakalubog yun. Inaabot pa rin? Paggabi, nahitay. Pag high tide, inaabot pa rin pala yun. Kahit... Hanggang tubig yun, no? Yun o. Oo nga, no. Bakat ano. Bakat. Yung mga nakabakat nga naman na gano'n, no. Yun, bakat na yan. Tapos, sa gabi, sa gabi, lumalaki. Lumalaki. Sa madaling araw. Yun. Pero pag may bagyuhan ba, lumalagpas pa po doon. Yung gano'n. Oo, ang ganda yung tubig. Doon, sa... Lagpas pa doon sa may hollow blocks. Yung tubig. Paglubog talaga. Ito po hirap pala dito sa atin sa bandang Masantol area na to, sa Delta 1 naman. Kasi nga, nung kinuha na natin dito, in-update natin to eh. Ngayon, ito pala hindi na talaga ginagamit. Kaya pala may bago na. Yan. Maraming salamat, Sir, sa oras mo. Ayan. Ayaw niya ng bago. Papatayan pala itong bago. Tatambakan uli. Hindi, nandun na lang. Hindi na magagamit. Eto hindi na nga naman. Siguro ito, tatambakan ng buo pagka gagawin man. Ano? Maraming salamat po. Ayan. Eto. Lubog din yung simbahan. So, ito na ang barangay hall ng Bagang. Siyempre, welcome to Barangay Sagrada Familia. Ito yung maganda yung simbahan eh. Meron na silang parang flood control doon, parang road. Tingnan nga natin yun. Alright. Mamaya na nga. Tingnan na natin. Ayan, may nagbabako dito. Mukhang may gagawing bridge dito. Ayan o. Kaso walang nakapaskil eh. Sagrada Pamilya to. Pasantol. Ayun, may kalsada na pala dito. Parang bypass road. Punta natin yung simbahan. Dito tayo punta. Sagrada Pamilya Elementary School. Mataas na pala to. Ayun. Ito yung kanila elementary school. Pinuntahan natin ito dati. Pero ito, bago to. Kasi meron silang nakalagay na ganito dito. Kalsada. Bagong kalsada to Bagong gawa Wow. Putol pa. Ito yung kalsada. Siyempre, kalabawan na naman. Ari ko. Tumabingi na camera. Dito tayo pupunta. Yun. Pasok tayo dito. May tao. Very good. Ayan. Gusto kong puntahan to. Nung nakarang kasi punta natin dito, sarado.
Ayan, punta tayo dito. Morning po! Okay, kasama naman po natin si Sir Marlon Ignacio. Ayan, nandito tayo ngayon sa Sagrada Pamilya ng Masantol. Nakapansin natin, tanong na rin natin siya kung saan po yung nakita natin mga mahaba to. Na parang flood control to, no? Opo. Daan. Opo. Ano po ba ang purpose daw po nitong ginagawa na to? Parang control sa tubig, sir. Yung mga bahay-bahay hindi nalulubog doon sa... Ayan, Sabi pagka ng- nagkaroon ng bahaan, ano? Oh, yun, sir. Ito po nag-umpisa. Alam ko nakita sa may bandang Bagang. At dito siya nag-start, tas... Nasa Bagang na. yun. May diretso pa po ba to? Hanggang lampas po ng eskwelahan. Hanggang Sabi doon nila, lang? itutuloy po nila. Hanggang- Pagkatapos ng... Sanigi po yata. Baka po ito maaari din maging daan doon sa ating bridge. Pwede po. Posible rin, ano? Kasi ginagawa na yung bridge natin, eh. Ayan, maraming salamat po. Ito, napakaganda simbahan. Kasi po, nung nagpunta tayo dito, hindi natin nakita, napasok eh. Ngayon, kita niyo ang ganda, oh. Palibasa, kami po ay mayroong patron ng Sagrada Pamilya. Kaya malapit ako sa Sagrada Pamilya. Dito rin, sila ate, ang masipag natin naglilinis dito. Meron din silang mga iba pang mga patron dito. Gaya ng, ayan, San Juan Bautista, Santo Niño. Ayan, at marami pa ibang patron. Pero ang pinakapatron dito ay Sagrada Pamilya. At syempre, ang abilan din natin dahil magpapasko na. Iyon. Syempre, ito na kami. Hi! Ang masisipag nating mga nagbo-volunteer na sila, mami, dito, ano? Ayan. Salamat po. Thank you. Ito yung pinaka, ano nila, oh. Pasad sa harapan. Ito, pansinin dyan, eh. Tsaka yung labas. Ito naman natin si Nanay Rosalina Ignacio. Tatanungin tayo sa simbahan ng Sagrada. Nanay, ito ba, mga ganong katagal na yung simbahan natin? Kasi napapansin ko to, napakaganda simbahan to pag dumadaan ako, eh. Kasi dinatna ko na lang ito. Malilit na kami. Meron na. Wala pa. Wala pa. 100 taon na ba to? Wala pa siguro. Wala pa siguro. Pero ito po, dahil bago na yung struktura niya, parang ang mga Pero siguro. meron na siguro. Noon malit pa ito eh. Lumaki lang. Oo, may nagdo-donate. Yan. Ayun, parang kapilya lang noong una. Oo. Tapos doon hanggang sa midnight gumanda. Tsaka syempre maraming debotong pumupunta. Ayun. At ito po, nakapansin naman natin, oh, yung lugar ng ating Sagrada Pamilya na bisita, parang malaki na rin ang nilubog. Kasi mukhang mataas din to, eh, no? Mamaya lumulubog yan. Lumulubog daw to pagdating ng gabi, lalo na pag high tide. Palibasa, syempre, ang ano natin, sa Manila Bay kasi nakabantad to, eh. Kaya pag lumaki ang tubig, naaabot din yung mga bahayan Ay, dito. yung pupo namin yan, lumulubog. Lumulubog din nga naman. At syempre, maraming salamat po. Kailan po ba piyesta dito? First po ng linggo. First week ng April, kung gusto niyo puntahan dito. Maganda dito, eh. At may nag-invite na sa atin kasi hindi na lang tayo napunta. Pero syempre, kung gusto niyo pumunta rito sa Kapistahan, mukhang masaya rin dito sa atin sa Delta sa Masantol. Okay, kakaway kami. Hi! Shoutout kami ni Nanay kay Kelly Ignacio. Sila pala ay nasa US. Saan sa US? Hindi, wala. Hindi niya alam, sa US lang. Pero po, andito pa sila. Pero pag napanood nila to, shoutout sa inyo. Ingat kayo dyan sa pagbalik niyo sa US sa January. Na. Sabi ko sa atin, ito pala inabot nung nakaraan hanggang dito. Pumasok pala sa loob, pero hindi naman po inabot yung altar. Ay, konting-konti lang. Konting-konti lang. Kita niyo po, ang ganda po kasi ito eh. Nakaka-amaze po kasi itong simbahan na to eh. Kaya po pag napupunta ako dito, hindi po pwedeng hindi ako dumaan. Kasi nga eh, kumbaga parang inaakit akong pumunta rito sa lugar na to. Kaya dahil dyan, magpapalipad naman tayo dito. Okay, kasama po uli natin si Consel pala. Si Consel Marlon Ignacio. Ayan. Siya po yung mag-guide sa atin. Pakikita namin sa inyo yung update dito sa atin sa Delta 1 ng Masantol. Okay, tara. Ganda pala nito. Pakita muna namin sa inyo ni Conce. Ito po napakagandang simbahan eh. Kung papansinin niyo po, siya po ay nandito sa mismong lagpas ng Delta. At nag-iisa siyang simbahan na nasa mismong harapan ng Manila Bay. Pero kita niyo naman oh, napakaganda niya oh. Wala ibon niya. Oh, wow. Ito yung kabuuan ng simbahan dito sa May Delta. Ayan. Ito po palang dulo ang bahay ni Konsehal Marlon. Ayan, Marlon, tama na. At ito po ay halos 300 meters ang haba nito dito po sa may Sagrada Pamilya. At dadaanan din kasi po natin yung sitio ng Bagang.
Ayan, ito po ay hanggang dito sa may simbahan. Kung papansinin natin, ayan. Ito po ay pathway. Pero dahil po dito sa may parte na to, mukhang nabitin pa. Sa may covered court naman nila, dun sa may, ito po yung ano natin, barangay hall ano. Ito yung barangay hall sa may side na to. Tapos ito na po yung ating kadiretsuhan pa. Dito naman, halos mga, ito mas mahaba. Siguro ito mga mahigit 1 kilometro naman ang tinatakbo po nitong ating flood control po ito eh. Kasi ito po ang magbibigay ng panibagong daan para doon sa mga mabababa na nandito sa may area ng nasa harapan ng Manila Bay. At hanggang doon lang. Siguro baka meron pa silang gagawin. Ayun, putol na naman. Oh, meron pa rin pala rito. Ay, nakikita niyo ito isa na to. Oh, meron din dito. Ito po may bagang din. Ayan. Oh, may mahaba rin po dito eh. Ayan ang bagang. Ito bagang, ayun. Pero mas mahaba po pala dito sa may parte ng Sagrada Pamilya. Sa ibang parte naman doon, wala pa tayong nakikita eh. Pero kita nyo ang kalakihan natin oh. Kung papansinin natin, ang mga bahayan po dito sa Delta 1 sa Masantol, puro nasa gilid po siya ng Delta. Yung sa may right, sa may left side po natin, makikita natin dyan po ang Pampanga River. Sa kanan naman natin, dyan na ang Manila Bay. At ito po ang haba ng stretch ng ating Delta 1. Ito po sabi sa atin ni Consi, ang tawag daw po dito sa nakikita natin, yan daw po yung boardwalk. Yan. Ang main reason daw nito, nung dating na to is parang leisure park to eh. Dito po yung mga nagja-jogging. Ayan. Ito po is mahaba na, ano to eh, bato. Tapos meron siyang mga parang mga nakalagay na center pahingahan ano. At dito po sa makikita natin, ito yung ginagawa na tulay. Ito sa may Sagrada rin to eh. Ayan, ito po yung backhoe. Pero parang hindi naman masyadong aktibo ngayon yung paggawa eh. Pero may mga puting na po itong dalawa eh. Saan po kaya lusot nito? Ito po yung ano niya, ayan o, linya niya. Parang tatawid to sa kabila, dito sa may Masantol eh. Masyadong malayo pala. Ayan. Ito po, makikita natin, papunta na po yung ano Consuelo. Ito yung Pampanga River. Ito yung kalakihan ng Pampanga. Yun. Sabi din po sa atin nila nanay dito, ito po pala nung araw, ang ano dito, mula doon sa may Candelaria, sa may bandang Mito, puro mga ano yan sakahan. Tapos dito pala naman sa bandang Delta, nagpapalay din sila mga 1980s. Tapos nun, pinapalitan nila, nagpapalaisdaan din ng sugpo. Kaso nung tumungtong daw yung 1990s, wala na. Hindi na po sila na. Yung ibang mga, kita nyo, ibang mga palaisdaan dito, hindi na rin napapakinabangan. Kasi nga naman, hirap eh. Magtatambak ng pilapil, sisirain. So, taon-taon, ganun ang problema dito. Kaya yung ibang mga lupa nila na palaisdaan, pinabubuwisan na lang nila sa iba. Na ginagawa na lang fish cage. Para mapakikinabangan nga naman yung kanilang hanap buhay, yung mga kanilang ari-arian dito sa atin sa Delta. Po pala nakakita natin bahay na yon. Yan po pala yung bahay nila nanay nung araw. Lumipat na sila dito. Tapos yung magandang bahay, kay Kapitan pala yon. Ano po pangalan ng Kapitan? Maria Teresa Lakap. Kay Ma'am Teresa Lakap pala, yung Kapitan dito sa atin sa Sagrada Pamilya. Merienda ako na nanay. Siyempre, kape-kape. Nagugutom na ako. Umupo ka. Kumain ka muna ng kanin. Harap. Okay na po, salamat po. Ito lang, okay na. Hopya. Baka na-miss yung hopya. Siyempre, magpapasalamat muna po ako kay Consi Marlon tsaka kay Nanay Let sa pagpapamerienda tsaka kay Cute. Ay, dahapon ni Consi. Maraming salamat po sa pagtanggap sa akin dito sa inyong baryo ng Sagrada. Sige, salamat din sa'yo. Thank you po. Okay, welcome back to the road again. Yan, Tariq Sulaiman High School. Tingnan niyo yung bahay oh. Lubog na, iniwanan oh. At na, ang Santa Barrio, ang Barangay Nigi. Welcome to Barangay Nigi. Wow. Right. Ganda rin dito. White House, Resorts and Events Place. Ganda rito, may White House pala rito. Ang lapit. Ito tayo. Ito ang simbahan ng Barangay Nigi. Yun. Puro mga nasa kabila palang side, Manila Bay, nakaharap yung mga simbahan dito. Yes. Ano ba yung bahay? Ganda.
Ano tayo na nga pa eh. Ayan, nung umuli. Ayan, Nigi pala yan eh. Ito yung kanilang elementary school ng Barangay Nigi. Mababa oh. Ayan, malaki na tinambak. Puro lubog na. Nigi Elementary School. Oh, may mga tubig pa rin. Ito may ginagawa pa rin dito. Yan, malapit na tayo sa dulo. Ah! Buti nakapagpreno tayo. Okay, malayo pa naman. Ito pa. Babayan natin. Ayan, ang ating kamatsilihan. Wow, welcome. Ang lilim, dahil kamatsili. Ayan, mga wala pang buong eh. Ito pala yung kinuha na natin. Dito pala tayo humuli. Mali pala ako. Ayan o. Mukhang hinulihan na naman. Dito tayo. Tapos na hulihan yun. Right, malapit tayo sa Tora Tora. Ayan na. Tayo. Ayan mga natin. Tropa. Padulo na to, padulo. Right. Ang layo. Ayan na, nakita natin. Pampanga River yan. Open din yan, open. May marami lang mga bakawan at saka mga ibang klase na mga halamang dagat. Idol! Ayan na, padulo na tayo. Alright. Ayan, nakikita ko na yung wala lang gaano dito, bahayan. Konti na lang. Malapit tayo, baka ito na yung Tora Tora. Alam ko ito na yung Tora Tora. Okay, ito tayo. Pag nakita natin yung floodgate doon, ay nakita yung floodgate. Ito na ang Tora Tora. Ito na yung dulo. Padulo na tayo. Ayan o. Talangga ng bahay dito eh. Tsaka sa kabila, ayun na yung Consuelo. Diretso pa tayo. At na mga tropax natin. Ayan. Eto. Eto yung sakayang papuntang Sapang Kawayan eh. At eto na yung hindi na working na flood control gate yan eh. Sayang, laki eh. Diretso pa tayo. Tingnan natin kung hanggang saan yung abot yung dulo. Okay, total na dito na rin lang tayo. Pasyalan natin yung mga kababayan natin sa isla ng Sapang Kawayan. Malapit lang dito yan. Tara na, let's go! Ayan po ang nakikita natin. Yan, nandyan ang isla ng Sapang Kawayan. Yan. Yan mo sa tumaanilag eh. Kaya tayo eh. Halos malayo na kasi tayo. Right. Ito pala. Kamali pala tayo kanina. Ito pala ang isla ng Sapang Kawayan oh. Ito yung mga bahayan. Ito ang pinakadulo parte ng Pampanga. At syempre dulo rin ang parte ng Bulacan. Ganda ng isla oh. Shoutout mga idol ng Sapang Kawayan. Tingnan nyo na, ganda ng ating Sapang Kawayan. Alright. Very good. Yun. Okay, let's go. Rock on. Welcome to Delta One. Let's go. Sunod pa rito. Right. Puro bote. Wala rito. Daming bote. Let's go. Sunod pa rito. Right.
Puro bote. Wala rito. Daming bote. Welcome sa dulo ng Delta 1. Hoy, nakarating din. After 4 na oras na biyahe natin, at least narating na uli natin ang Delta 1 ng Pampanga. Pero po alam niyo po ba, ang Delta 1 po ay tawag sa kanya talaga ay IDRR CCA1 ng Pampanga. Yun talaga ang original niyang tawag dito. Pero syempre, nadaglat na lang ng Delta 1. Ang ibig sabihin po nito ay Integrated Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation Project. Kaya po siya yun yung Delta 1 na tinatawag. Ito po ay napakahabang stretch, gaya nga sabi ko sa inyo, almost 30 kilometers mula yung pag-akyat natin hanggang dito sa dulong-dulo ng in front ng Manila Bay. Ito pong major flood control na infrastructure project nito ay led ng Department of Public Works and Highways na pinondohan at nag-loan sa South Korea pa, sa South Korean government. Ang pinaka main objective po ng ating IDRRCCA1 ay mag-mitigate ng severe perennial flooding sa municipality ng Macabebe, Masantol, Minalin, Santo Tomas na area na heavily affected ng ating bagyuhan simula nung pumutok ang Bulkang Pinatubo noong 1991. Kaya itong project na to matagal na naging proyekto to, kaso hindi nagtuloy-tuloy yung kanyang gawa. Ang flood level reduction natin ay project na dinesign para ma-reduce ang level ng pagbabaha dito sa atin sa Pampanga at syempre sa karatig dito na mga wigan gaya ng Bulacan. Ang estimated na suggesting potential drop from 66 days ay magiging 17 days na lang yung pagbabaha sa atin. Kaya minsan kung papansinin ninyo, ang mga bahaan dito sa atin sa Pampanga at sa Bulacan matagal na, umaabot ng mga buwan. So kung ito ay naging maganda dahil ito pala ay isang major flood control project or massive flood control project para maiwasan ang pagbabaha dito sa atin. Kasama po sa proyekto natin ay yung pag-excavate at pag-dredge, pag-widen ng ating mga channels ng ating Rio Grande de Pampanga. Pag sinabi nating Rio Grande, ito po yung Grand River of Pampanga. Dito yung Pampanga River na tinatawag. Ito po kasi yung channel na pupuntahan ng ating mga tubig pagka nagkaroon ng bagyuhan, ulan sa mga kabundukan natin. At kung siyempre ito po ay matutuloy ang ating pagbabaha dito, kasi siyempre pinaproblema na natin taon-taon eh. Kung ito po ay magagawa ng mas magandang paraan para po ito ay mas maayos sa laki ng ating Pampanga River na tumatapon dito naman sa ating Manila Bay, mas maiiwasan natin yung malakihang pagbaha at paglubog sa ating mga bayan at sa mga probinsya. Okay? Very good. Siyempre, let's fly. Samahan niyo ako ngayon para ikutin natin ang kabuuan ng Pampanga River at Delta 1 at Consuelo dito sa atin sa Pampanga. Napag natin, let's fly. Okay? Let's go. Ito tayo sa edge ng cliff. Tara na't samahan niyo ako para tuklasin ang natitira na lang sa ating Delta 1. Eto, mga bungi-bungi na siya eh. Ayan, kadiretso natin. Dati ito, diretso yan. Itong part na to ng Delta ay napakatuwid niyan. At ito ay punong-puno pa ng mga, syempre, magandang barrier ng flood control ng Delta. Maganda ang aim dito eh. Kaso dahil ito sira na, napabayaan na, ayan, gaya niyan. Pagka nagkakaroon ng bahaan, tingnan nyo naman yung mga parte ng may pagitan, syempre dyan pumapasok yung tubig papunta rito sa Manila Bay. Na ang kalapit baryo naman natin dito, kalapit bayan, ay syempre ang bayan ng, ang probinsya ng Bulacan naman, ang bayan ng Hagonoy. At ito, kung papansin natin, wala na, mga sira na. Puro mga lupa na lang to, nadala na lang ng pagka nagkaroon ng malakas na ulan ng bagyuhan, dito na siya dinadala. At wala na, putol na. Dito may makikita sa dulo, yan yung mismong dulo na niya, puro mangrove na yan eh. Kapag naman po dito natin tinuro naman, papunta rito, makikita naman natin dito, itong parte na to na nakikita natin, yun ang Consuelo. Lalapitan natin ang Consuelo. Yan.
Ito pong nakikita natin ang tinatawag na White House. Yan po ang mismong Consuelo. Yan. Diyan nagkakaroon ng mga parang park yan eh. Tapos pagka naman po ito ay tinaas natin, nakikita natin ang kabundukan naman ng Bataan. Dito mga 2 oras lang o 1 oras lang ay nasa Bataan ka na. Yan ang ating Bataan. Kitang-kita, no? Kitang-kita na kasi dito yung Bataan eh. O, ito nyo. Okay, simula dito, babalik tayo. Ito po ang Consuelo ay parte na po iyan ng bayan ng Makabebe. Dito po kasi talon-talon eh. At kung papansin natin ang kalakihan nito, yung mga kalsada rito, ayan na yung mga kalsada oh. May mga bagong mga parang ginagawa dito eh. Yun. Kasi ito madalas din itong masira eh. Dahil nga sa pag ano ng hangin, kung titingnan natin dito, ayan oh, may mga part pa rin nasira. Yun, haba. Parehas na mahaba po ang stretch itong kalakihan na to. Sana maituloy ito. Kasi ito parang flood control din yung Consuelo eh. At syempre, ang Rio Grande. Yan ang kalakihan ng Pampanga River. Napakalawak nito. Oh, tingnan nyo. Dito po sa natatayuan natin, halos ang layo po natin ay halos 1,700 meters. 1,500. So, 1.5 kilometro. Yan o. Yan ang kalakihan ng Pampanga River. Ganda. Right. At kung titingnan pa natin, dito naman, yan ang kalakihan naman ng Manila Bay. Tapos dito, ang ating mga fish cages. Yan. Ditong parte na to, diyan na ang papunta ng, siyempre, bayan ng Hagonoy. Dito sa parte na yan, yan. Coastal kasi yan eh. Ito yung pinaka-coastal natin. Ito yung Manila Bay. Tapos ito na yung ating, yan. Oh. Papuntang Hagonoy. Papunta na sa atin. At ito pong nakikita natin siyempre, isa itong hanap buhay ng ating mga kababayan dito sa Pampanga River, ang pangingisda. Mukhang ito ng ano sila eh. Ano tawag dito? Ayan. Aligasin. Tumitimbol kasi sila, yan o. Yan ang kanilang hanap buhay dito. Pangingisda. Yung mga tropax natin dyan. Come back! Falcon, let's go! Hi! Okay, so paano? Hanggang dito tayo. Sana nag-enjoy kayo sa vlog natin. Dito sa ating update sa ating Pampanga Delta 1 Masantol. Bye-bye! Oh, welcome sa mga magagandang volunteer ng barangay ng Mayto, Kalambit, Bulacan! Happy morning! For the second time around, happy morning! Let's linis! Kasama natin si Sir Rani. Dani. Aguilar Ramirez. Shoutout kami sa Aguilar tsaka Ramirez family ng ano, Masantol. Akaway kami. Hi, good morning. Si Idol Rogelio tsaka yung masisipag natin mga tropax dito. Eh syempre, akaway muna kami. Apelido? Tobias family ng Masantol. Pombong. Tiga Pombong. Tiga Pombong pala ito. Kakaway kami. Hi. Hello guys. Alright. Welcome. Kasama natin mga tropax natin. Mga tiga-merkado pala to. Agunoy. Shoutout kami kay Idol Sakuragi, Baltasar family, Sakuragi. Tsaka si Edwin Trilliana family ng merkado. Kakaway kami. Nagbabike sila dito. Saan ba punta? Sa Idol, pauwi na. kami. Pauwi na. Ingat kayo. Ingat. Okay, ingat. Kasama din si Idol Fernando tsaka si Jelaija. Shoutout kami sa Garson family ng
Bebe Anak, Masantol, Pampanga, Philippines. Kako ganun. Hi, Asikit. Hi. Welcome sa ating mga magagandang ano to, baryo? Escondo. Masantol, Pampanga. Hihi. Kukunin ko yung pagkakataon para mag-shoutout tayo sa Tolentino family kay Kuya. Ay, tout. Shoutout kami, tsaka yung mga tropax natin. Galing Maynila. Galing Maynila ba saan? Ba't Santos? Sa Abad Santos, ang mga tropax natin, tsaka subscriber natin ng Manila. Kagabi. Ayan, nagtitin sila ng damit. Mga tropax natin to. Alright. Nanonood pala sa akin to. Siyempre, kasama natin ang masisipag at magagandang kalasag ng kababaihan laban sa kahirapan ng Sagrada Pamilya. Masantol, Pampanga, Philippines. Ay, kaya ganun. Sasya natin kami sa asawa niya na viewers natin, si Wilfredo Ginto. Wilfredo Ginto. Kuya, salamat. At sasya natin kami sa apelido. Ginto din po. Ginto family. Yapi. Yapi family. Ignacio. Ignacio family. Batak family. At Batak family. Ay, ang dami na Sagrada. Artista na kami! Artista na kami lahat. Yeah! Kasama natin si Sir Joel at si Idol Ethan tsaka si Main. Shoutout kami sa Kalara family tsaka Yabut family dito sa amin sa Candelaria, Macabebe, Pampanga, Philippines. Alright. Good evening, Philippines. Ngayon, birthday ng aking anak na si Asha. Pakikilala ko yung kanyang mga best friend. Mga ito, mga successful na to, mga tapos na. Siyempre, pakikilala si Perlin. Ano apelido ni Perlin? De La Cruz po. Shoutout kami sa De La Cruz family ng Ginto. Yes po. Tsaka si Mix. Ano ba ito? Pangan. Sa mami niya. Shoutout sa mami niya. Hi. Si Renz naman. Apelido ni Renz? Talastas po. Talastas ng Panasahan. Si Luis. Miguel po. Miguel. Ng Ginto. At siyempre si Din. Apelido ni Din. Kalalang po. Kalalang ng Plaridel. Plaridel. At anto kami lahat. Celebrate namin yung birthday ni Asha. Hi! Mga malulupit to, mga successful na yan. Mga next generation natin. Sa lahat po ng mga pagala sa lahat ng platform natin, sa Instagram, sa TikTok, sa Facebook, syempre sa YouTube, ano ba gagawin natin? Subscribe na kayo. Hit yung notification bell para sa mga updated natin videos na ipalalabas sa inyo every time nagagawa tayo ng mga interesting videos. Nagustuhan niyo yung video natin, share nyo na rin. Until next time, mga tropax, keep safe and keep moving always. To Delta 1, Masantol, Pampanga, Philippines. Bye-bye!